lulutuin natin. Tinolang, daing at upo. Itong upo, pampaganda to at para proteksyon sa inyong atay. Pero kailangan din to ng ating puso kapag tayo ay may diabetes, maganda din sa tiyan to. So umpisahan na natin. At syempre, itong ating daing, 'di ba? Malasa to, masarap at saka popular to sa atin kasi mura. Kaya nating bilhin. So, umpisahan na ho natin yung pagluluto ng ating tinolang, upo, at daing. So, nagpainit tayo ng mantika. Yan. At igigisa natin yung ating upo at daing sa sibuyas, kamatis, at bawang. So, uunahin ko na yung ating sibuyas. Yan. Okay. Isasabay na rin natin yung ating bawang at kamatis sa paggigisa. Yan. Mura ba ito? Mura. Oo. Alam mo, itong ating upo, maganda to. Kasi itong upo, pampapayat to dahil meron siyang fiber. Mas busog ka at low calorie. Maganda din to sa ating puso kasi mataas ito sa potassium. Tapos, yung blood pressure niya napapababa dahil dun sa potassium. At may fiber siya. Kaya, nagpapababa ng cholesterol. Maganda din to sa diabetes kasi dahil dun sa kanyang fiber. So, mas mabagal yung pag-release ng ating glucose. Yan. Sinabay ko na rin yung ating kamatis sa paggigisa. So, bumalik tayo dun sa ating upo. Maganda din ho ito sa ating balat kasi, di ba maraming ang water o tubig itong ating upo. So, pang-hydrate. Di ba kailangan natin na maraming tubig sa ating kutis. May cooling property din to. So, maaaring nakakatulong kapag meron kayong tigyawat o kaya acne. Maganda din ho ito sa tiyan. Kasi sabi nga natin, may fiber. Laban sa pagtitibi, tapos dun sa mga may GERD o yung acid reflux, yung may ulcer, bagay din to. Ang maganda dito, maganda din ang upo sa ating buto kasi may calcium at saka may phosphorus. Tapos, mataas pa to sa choline. Ang upo, yung choline, ginagamit natin sa memorya, sa pag-aaral, sa nerve conduction. Yung nerve conduction, ito yung sa mga ugat o nerves ng buong katawan natin. Antioxidant pa, nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immunity at saka diuretic din. So, mas marami kang iniihi. Tapos napansin nila, parang mas maraming nalalabas na yung mga sodium, potassium, at saka chloride. Ngayon, sa paggigisa natin, pwede na nating isabay yung pampalasa. Pag nagigisa tayo, eto na yung hiniwa-hiwa natin, yung ating daing. Pwedeng himayin kung ayaw yung merong buto at saka ulo. Pero ako, isinama ko na kasi magiging mas malasa siya pag ganoon. Yan. 'Di ba? Ang daing naman talaga pangpalasa. So, isinabay ko na sa paggisa. Para mamaya titikman natin, hindi na natin kailangan ng asin. Ang maganda dito, kung meron kayong hugas bigas, hindi lang kasi ako nagsaing pa, mamaya pa yung sinaing namin. So, mas malasa ito kung hugas bigas ang gagamitin nating tubig. Pero sa ngayon, wala akong hugas bigas, so, ito munang tubig. Yan. Lagyan ko lang muna konti habang ginigisa natin. Yan. So, nakikita nyo, maaamoy nyo na. So, ang maganda dito sa daing, mabango siya. Tapos, mura, madaling bilhin, laging meron. Alam nyo ba itong daing natin? So, ito ang ginamit natin, yung bisugo. Ayan. Mataas na kalidad ng protina ang makukuha nyo dito. Kumpleto to sa amino acids kasi isda nga yan. Actually, 300 calories ang isang bisugo. Mataas siya sa omega-3 fatty acid. Pag sinabi natin fatty acid, yung EPA at saka DHA para sa ating utak.
Bukod doon, meron pa siyang iodine dahil lamang dagat nga ito. May zinc, copper, selenium, calcium. Hindi ba kumpleto na siya? May iron siya ha, itong isda. Itong mga isda, may iron laban sa anemia. Hindi ba sa atin popular ito? Tradisyonal, pangmahirap, masarap, mabango, malasa, mura. Tapos, di ba, meron tayong mga public health issue, kulang sa pagkain, o malnourished yung mga bata, yung mga hanggang 2 years old, yung mga pregnant women natin o buntis at saka yung nagpapa-breastfeed. Ganon din yung ating seniors. So kung bibigyan natin to, kaya nitong ibigay yung protina, iron, calcium, zinc, nakita nila, medyo mataas. So yun yung mga pangangailangang mabibigay nito. Katamtaman naman sa mga vitamin B, D, at folate. Kasama na yung folate. Ang maganda dito, di ba binibilad lang to sa araw? Huwag na lang sanang lalagyan ng chemical ng ating mangingisda habang pinipreserve nila ito under the sun. Tsaka, nitong nagdaang pandemic, hindi ba para sa immunity, laban sa infeksyon? Kasi nga may mga zinc, yung mga kailangan nating vitamina at mineral. Tapos, dito nga sa Southeast Asia, sa pag-aaral nila, isabay na rin muna natin yung ating upo sa paggisa. Yan, kasi naluto na yung ating daing. So sabi ko nga, mas masarap kung hugas-bigas ang ating gagamitin. Wala ka na nilagay ang bango-bango na asin o patis, maalat na siya. Oo. Inilagay ko lang dito, kung talagang kulang, pwede niyong lagyan ng patis itong ating tinola. Pero palagay ko, tamang-tama na yung alat. So, hinugasan ko din muna yung ating isda bago natin isahog. So, ilalagay. Dadagdagan ko lang ho ng konti pang tubig kasi tinola nga itong ating niluluto. Mas masarap ho ito kung hugas-bigas ang ating ginamit. So, papakuluan lang natin. Yan. Okay. So, dito nga sa Southeast Asia, sa pag-aaral nila, pwedeng yung rice natin o yung kanin natin i-fortify kasi medyo kulang nga sa sustansyang nakukuha. So, kung ang isang mahirap na bansa ay kulang sa mga protina, sa iron, para sa kanilang mga tao, pwedeng isupplement ng mga dried fish o yung mga daing at tuyo yung ipapakain, lalo na kung gusto natin maging self-sufficient yung ating bansa o food sufficient ang ating bansa. Hindi ba? Kailangan lang maging ligtas yung pag-process. So, ang maganda pa dito, matagal masira. So, kung may bagyo o kaya may disaster, bagay na bagay ho ito. So, complementary siya talaga. So, may rice, kung meron kayong kanin dyan o bigas, ito ang mga pwede nating ipakain dun sa ating mga bata, buntis, nagpapa-breastfeed, seniors. Kasi, yun na nga, sabi ko nga, mayaman to sa iron, tapos panglaban sa ating anemia. So, magandang pagsamahin itong daing at upo. Diba, masustansya? Actually, masarap po, malinamnam itong sabaw nito. So, ito na po yung finished product ng ating tinolang, daing, at upo. Salamat po. Mga ilang minutes pa yan? Usually, mga 10 to 15 minutes, luto na to. Kasi diliit ko naman ang upo, mabilis lang hong maluto yan. Ano pang pagkulo. seasoning? Friendly. Yung seasoning natin na ginamit, yung bawang, yung sibuyas, tsaka yung kamatis. Tapos, ang pampalasa mo na nga, yung ating daing. Okay. Thank you. Okay, yan na po ang finished product.